umaga. Yes. Hello, good morning sa inyong lahat. Morning mga partners. Kumusta kayo? Mabuti. Medyo okay na. Okay na. Well, itong ating paksa ngayon, syempre Sabado ngayon no? Oo. So, napakaganda at inaabangan na naman ng ating mga viewers. Thank you so much do sa mga suki natin. Tsaka our apology last Tuesday. Gawa na may problema sa network. Opo. Napakahina kaya hindi nyo kami nakita noong Tuesday. Pero naka-upload naman ngayon yun sa YouTube. Yes. Yes, Oo. Mukhang may problema ngayon sa mga no? Lahat, pati data natin. Ano? Data ko may problema. Hina na signal. Nagpa-ano kasi ng discount yata o wala nang bayad Kaya That's why. Ah, Okay. okay. So, tatalakayin po natin ngayon paano kumikita ang iba sa pag-alaga ng patabaing baboy kahit bumaba pa yung live weight price. Oo. So, yung iba kasi marami mga technique na parang sila rin lang din ang nakakaalam. Ganun ba yun? Yun, isisiwalat natin ngayon yan. Yan. So, magsisimula tayo siguro sa paano ba kumikita ang ibang nag-aalaga ng patabaing baboy. Siyempre, una, baka hindi nila alam, miyembro ng feed mill. Feed mill. Paano Okay ba na. yun? ikaw na mag-explain. Kasi, Sa yes. Karamihan yan dito sa may parting south. Yan, yung mga Batangas. Kasi yan ang pinakamaraming feed mill sa Ano yan? buong bansa. Stockholder ba siya? Paano ba Stockholder, magiging kasi miyembro? yan, bago mag-put ng isang korporasyon kasi yan usually So, may mga certain na members yan. Usually, mga 15. Tapos? At least 15 members yan. So, kailangan may equipment na yan. Yung iba nagre-rent lang. So, tapos may equally, divided o equally share. Bawat tagi 1 million sila, bawat member. Parang gano'n. Oh, yan. Kumikita sila doon. Ay, mas malaki ang kinikita nila doon Bukod pa siya sa nag-aalaga feeds. silang baboy. Opo, ayan. Kaya pala. So, may mga kota-kota silang sinasabi. Ayan. Tapos may mga quarterly, meron silang mga dividend na nakukuha. Yung iba talaga medyo doon na yumaman. Kaya yung iba, mapapansin nyo, may mga, may mga breakaway, tapos may nawawala, pero, may mawawalang isa, pero 3 yung papalit. Kumbaga, parang mga kabutihan na biglang nagsusulputan. Ibig sabihin ng mga breakaway, bawa, 5 tayo. Nag-isip tayo na magtayo ng feed mill. Either, tig-3 million tayo kasi mahal ang feed mill Opo. Ganyan. 3 million tayo, tig-5 million tayo, kung 5 tayo, para either pwede tayong bumili ng lupa o mag-lease long term. Or pwede rin naman tayong mag-lease ng, mayroon na existing na feed mill na hindi ginagamit. Or pwede rin na merong warehouse at maglalagay na lang tayo ng feed mill, ganyan. So, ganun sila nagtatayo. Tapos, siyempre, gagawin nila, yung puproduce nilang mga feeds na yan, kailangan nila mag-alaga ng baboy. Okay. Okay? Para may kakain ng feeds. So, ibig sabihin, sa feeds, may kita sila, pati sa baboy. Pero kung nalugi to sila sa baboy, mababa ang presyo, nalulugi sila, no? Kumikita naman sila sa feeds. Opo. Nakuha niyo yung idea nila. Maganda rin business strategy. Oo. So, yung iba naman, nang ginagawa, let's say, 5 tayo, very limited na resources natin kulang. May mga kaibigan sila mga supplier kumpanya. Kumbaga, sige, gagamitin namin yung produkto mo, kasabihin ng supplier, ganito. Sige, magdadagdag kami ng investment nyo. Pero gagamitin nyo ang produkto namin for 5 years o 10 years para makabawi sila. Ayun. Kaya lang problema, iniiba nila yung formulation. So, nagsasuffer yung feed mill, nagsasuffer yung User. mga hayop, at saka masakit niyan kung halimbawa ito stockholder, may stockholder. Tapos nag-aano silang members. So, members, halimbawa, magbabayad sila ng tig 2,500. Pag nag-purchase sila ng feeds, may discount sila, halimbawa, 10 pesos, 20 pesos per bag. So, malaking bagay na yon. Oo. Or, pero yan, pag may ganun, wala silang dividends, ano? Yung mga members, rider, wala po. Nasa, Rider lang ang tawag. yung rider ang tawag doon. Depende na lang doon sa nagpaparide. Diba yung isa mga stockholder, kung bibigyan yung mga rider. Kasi may mga... Hindi, iba, i-explain natin later yung rider. Yan, sige. Kasi pag member ka, hindi ka rider .
Nag-member ka mismo sa feed mill. Sa mismo, oo. O sa feed mill. So, halimbawa, feed mill X. Paano ako makakapag-member? Pupunta lang ako doon. doon. Hihingihan ka nilang membership fee, ba 2,500, one time yon. Oo, one time lang. Tapos magbibili ka sa kanila doon ka sa kanila bibili ng feeds. Feeds, So, okay. halimbawa, bibili ka ng feeds na halimbawa, isang sako, dalawang sako, per bag, meron ka lang discount bawa 10 pesos at 20 pesos per bag. Pag bumibili ka sa kanila. Okay. Pero yung dividends, alam ko, wala yata yun walang dividends. Ano? Wala po. Okay. Yung sinasabi naman ni Ana na rider, halimbawa, ako, stockholder ako. Required kami ng minimum na, halimbawa, 2,000 bags per month. Yun. Hindi ko mamimit yung quota. O sige, halika, bibigyan kita ng saan ka bumili, ganito ko ibibigay sa'yo. Para ma-meet ko, ilang bababoy mo. Ayan. Maghahanap siya ng mga yung rider. Ilang bababoy mo? Halimbawa, ang kaya ko lang 1,500 doon sa babuyan ko. Ngayon, naghanap siya ng rider, yung kayang kumain mag-consume ng 500 bags para ma-meet yung minimum quota sa akin ng feed mill. So in that case, mababa yung presyong ibibigay ko sa kanya, nasa akin na rin kung bibigyan ko siya ng dividend, i-share ko. Pero kalimitan yon, total, nakinabang ka, discounted yung discounted mo, yung dividend sa akin. So, kumita pa rin siya yung mga good business strategy. Galing, Pero, kung member ka, at syempre, wala ka din, nakaka-discount ka ng 20 pesos per bag, bumagsak ang presyo, sigurado, ikaw ang sacrificial lamb. Lugi ka. Oo. Kasi wala ka naman dividends So, obligado ka pa. doon natin itinutulong yung 1:5. Okay. Kumbaga yung feeds niya naandun pa rin, mura pa rin pagkakuha niya, ihahalo niya na lang doon sa 1:5. Kung maganda feed formulation noon. At least, kumbaga, nag-purchase ka pa rin. Nag-purchase ka pa rin. Oo. But then of course, sa mga nag-aalaga nating mga baboy, dapat maging wise din tayo. Gawa ng halimbawa, naka-discount nga tayo ng 20 pesos, apektado naman ng nutritional content. Tama sa timbang, sa bigat, pero yung nutritional content, yung mababa. Kumbaga sabi nila, may bomba. Andyan yung nilalagyan nila ng yung ipa na dinurog mabuti na parang darak na. Yung tawag nila bomba yun Andyan yung minsan nilalagyan nila ng konting buhangin. Kumbaga, O yung limestone, yung marmol. Yes, oo. Ala, panluloko So, yun. hindi. Talagang sa negosyo, hindi mo nangyayari yun. Kaya nga, importante sa yung honesty, credibility. Kasi kung lahat kikita, magiging masaya, lahat meron. So, mas madali magaguro yun. Kasi kahit ako member, kumita ako, mag-expand ako. So, pag nag-expand the more natatas yung fees na in-ride on ko sa kanya, mas lalaki yung dividend na makukuha niya sa kumpanya. And the feed mill also, makikinabang siya. Diba? Yun. Nalungkot lang ako doon sa ganun sa parehong-pareho ng timbang pero binago yung laman. Usually kasi, lalo lang yung panahon na to, mahalang soya, mahalang mais. Para hindi magbago ang presyo sa tao. Maaring ganun, depende na rin dun sa manufacturer kung paano nila ginagawa yun. So, yung mga yon, kahit pa sabihin natin bumaba ang live weight price, dahil meron naman silang ibang pinakikinabang kita, okay lang. Meron din naman na ganito style ng feed mill. Di nag-grow sila. Yung mga stockholders sabihin sa sige, bigyan mo ko ng ng hammer mill, ng mixer, ganyan, lahat kompleto. Di, gagamitin ko ulit yung produkto mo for another 3 years. Deal yun deal. But then na nakikinabang yung stockholder. Kung halimbawa, sabi nga, friendship ends when business begin. Kalimitan nangyayari yan Yes. Pag kumikita na yung feed mill, sabi nung isang stockholder, parang lugi yata ako, parang mas malaki yung share mo. Pareho na. Sana, hindi, ako naman na nagpapagod So, sila magkakaibigan. So, friendship ends when business begins. So, hihiwalay itong isa, magtatayo naman siya ng feed mill. Kaya nga, dumami ang feed mill sa Batangas because yung tag nilang breakaway group. So, nag-aaway-aaway sila, ganon. So, ang kalimitan nagsasuffer, yung mga member at saka yung mga rider. Ayun. So, ganun yung kalakaran nila. Pero dito sa bandang norte, may mga feed mill din yan, pero malalaki yan. May malaki yung sa farm ibang bansa, dyan. meron Oo. din.
matagal na rito pero malalaki. Ganyan din kaya ang sistema doon. Iba kalakaran doon. Ano Sige. pagkakaalam mo? Pag usually sa mga farm, kasi kukunting feed mill doon, ang feed mill doon yung talagang malalaki. Oo. So, ang pinaka dyan, yung farm, mismo dadirekta ka sa owner. Owner naman ang kakausapin mo kasi owner ng mismong farm. Hindi ka na dediretso. May mga consultant silang hintay ko mga ganon. Meron silang consultant pero more on say pa rin yung owner. Hindi katulad sa norte, dito sa south, marami kang pagdadaanan. Bago ka pumunta, may mga consultant yan, may mga working director, tapos pupunta ka ba doon mismo. So, at the end, hindi pa rin sila magdi-decide doon. Kung kailangan medyo matyaga ka para mag-promote doon ng mga product. Tsaka ang masakit niya, limbawa, okay, member ka ng feed mills, andyan yung, dahil ang mga user ayaw nilang tumas ang presyo, mag-iisip kayo ng feed mill para ma-maintain. So, mag-iiba-iba ng formulation. Andyan yung nandadaya, o gusto pa lang ganito presyo, ganito ka, dadagdagan ko nga ng marmol to. O tamang bigat, pero yun pa din. Di ba, katulad yung sinabi pinsan ko, ba't bumigat? Ayun. So, meron naman talagang honest na naghahanap sila ng ibang ingredients na para ma-maintain yun. So, talagang mind twister yon para sa nutritionist. Tapos, trial and error, titingnan pa nila yung effect. May mga ganun naman. But then, of course, may mga epekto pa rin yan doon sa mga growers themselves. At saka doon sa mga kakain ng mga kasi minsan mapipilit na lang kung ano-ano na lang yung ilagay para kainin ng baboy, kung siyempre yung kakain naman, yun naman ang magsasuffer. Yung marmol na sinasabi nyo, medyo mag-side lang ako. Paano yun? Hindi ba mananatili lang sa tiyan ng baboy yun? May effect yun. Kasi usually yun sinasabing marble. Lumikat siya. Oo. Nabusog. Parang gano'n ang pakiramdam niya. Pero ano yun, pag dumami, di para ka nang may ng bag ng usually yung marmol, doon nila nilalagay sa isang ingredient na source ng calcium. Calcium, para lumabas na kunyari calcium. Pero pulbos yun. In fairness naman dito sa may part ng south, bago nila yan ilagay, pinapa-analyze muna yan. Kasi matagal din. Kailangan yung So, kailangan ng quality control. Yun yung saka sinasabi. pag ang baboy nyo, dumumi, lumabas. Di ba, alam nyo ba yung yung bayuhan, ano ba tawag doon, yung mortar? Mortar. Yung bayuhan ng mga ng garlic, o ano. Pagka ang baboy nyo dumumi yung ganun, may ganun, ibig sabihin, may marmol yun, nabuhay. Right. Oo. Talaga. Yun? Hindi, late reaction talaga. Kasi iniisip ko nga Diba kasi iniisip ko rin So, hindi naman siya magbabain talaga doon kasi marmor is a different cafe. Not unless siguro kung sinamahan mo ng simyento, may possibility yon. Kasi miski nasa tubig yung simyento, titigas yun Okay. Ayun. So, ayan. Sir Daryl, mayroon pong, may tao doon. Yun. Okay. So, kailangan siguro pag-isipan natin kung papaano, kung tayo ba magmimiyembro ng feed mill o hindi, di ba? So, dapat alam natin yung mga member. Kasi naman yan, bago naman yan magtayo yung isang feed mill, halos lahat sila magkakakilala. So, may mga projection, may mga possibility naman silang ginagawa. Kasi yung mga nanonood sa atin, isipin nila, pwede palang gano'n, pwede kaming kumita, magmimiyembro kami ng feed mill. Yes. Pwede naman. Pwede yun. Pwede naman sila, magme-member sila na. Pero, minsan yung may quota kasi. Kasi kailangan ng kapital. Hindi ka ba sa lalo na existing na feed mill na meron na, so malaki yung medyo book na kinukuha nila as bagong member. Di ba may nagpunta rito dati na yung kanya daw kukunin dahil miyembro siya, nakaharap mo rin yun. Si sir. Required siya na kumuha ng ganito. Kaso dahil nga sa, ano ba yun, kailangan niya makamenos. So, allowed naman sila na maghalo. Wala. Depende kasi sa policy ng feed mill yun. May kanya-kanyang policy. Kahit magkakaiba. Mayroong mga, lalo na kung hindi ka namang working, may sarili naman silang diskarte dyan. Yung iba nga, as member, wala silang alaga, pero puro paiwi lang. Pero mas sila pa yung kumukota.
Hindi ba pwede mag-member ako? Wala kang talaga Pwede alaga, naman pero eh. parang inaahente ka Pwede na lang, pwede ka na Yun. mag-member kahit wala kang alaga. Kasi merong akong kakilala na Ganon. siya sa mga director din na talagang, pero siya pa rin yung alam ko, number 5 siya sa mga Purchase. malaki, oo. Oh, galing. So, diskarte lang yan. Saka, aalagaan mo yung mga paiwi at sa mga rider mo kasi may binibigay silang certain na dividend para mag-stick doon. Kasi, may policy kasi na pag rider ka rin ng isang stockholder, may posibilidad na pwede kang lumipat kasi mas maganda yung dividend ng isang rider, ng isang stockholder. Pero ngayon, may policy na pag rider ka na ng isa, hindi na ka pwede. Kasi may policy na gano'n na. Wala Depende nang lipatan. depende sa rules and policy ng isang feed mill. Ganon. Hindi pwede Di yun. ba pwede yun? Hindi pwede yun. Sa Senado nga, di ba? Nagkakalipat Kasi- sa Kongreso eh. Kasi po sila rin yung gumagawa ng policy nila. Ganun. Opo, To may avoid. may mga may binibigay yung isang government na policy talaga, pero pwede nilang i-ano yun, pwede nilang i-revise yun. Depende doon sa mga working director saka sa mga members. Pinag-uusapan po nila yan. Ayun. So, isang paraan yan, mga kaibigan, para kaya kumikita yung iba kahit mababa ang live weight price. Mhm, They don't yes. mind. Oo. Meron Mas sila. kumikita sila doon sa Pero kung maganda ang live weight price, di double. double. Oo. Malaki. Tapos, yes. Sasabihin mo na, halimbawa, kumita ka ng yung pinagsapan natin, bawa mga 2,000 bucks, syempre, magkano ang mga dividend, Sige nga, magkwenta tayo. ang more or less na dividend ng iwan niya? Pagpalagay mo na lang maglalagay sila lang ng 30 pesos per 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 bag. bag. per bag. 30 times magkano? Sa 2,000. So, may mga 2,000 bags, 30. So, meron kang 60. Oo. Tama? 60,000. 60,000. Yung pinili mo para madali diba? time. Times 2 lang, di ba? Oh, Hindi, parang mas madali 60,000 a month. Tapos yan, ibinibigay yan per annually o minsan, depende sa kanila, quarterly. Okay, 60,000 a month, ha? Okay. O, sabi mo ng 60, sabay mo, isang taon na times 12. 12. Oo. 720,000. Yes. 720,000. Yung iba talaga, mas mahigit Okay. yan, 1 million. Ilang baboy naman nakakain yan? Yung 2,000 yung bags. 2,000 bags, i-divide mo na lang siya ng More. ng mga 3 kilos O, 2,000 bags. Di 2,000 bags muna, Times 50. Tapos divide natin divided by ng 3. 3 kilos na lang, let's say na. 33,300. Sabi mo ng 34,000 heads Oh, yun. ng baboy. Dami naman. O, 34,000. Okay, halimbawa, dito sa 33 o 34,000 na baboy na to, ba 34,000 na baboy, iaalagaan mo yun for per cycle to, di ba? Kung halimbawa sa per cycle, kikita ako ng 4,000 na lang, wag na 5,000. Opo. 4,000 per head. Gusto ko nga, 3,000 na lang eh. Oo, kasi kung 2,000. Ilan yun kanina? Ilang baboy yun? 34,000? Divided by 34,000. 34,000 times 4,000 na lang. Per cycle, kung kikita ko na 136 million eh. Malaki yun. 136 million. Ay, yung iba naman, hindi nakaka 2,000. Minsan nakaka 10,000. ilang cycle mo gagawin yan sa isang taon? Halimbawa, makatatlo ka na lang. Times 3. By 408 million. Oh, babay na ako sa inyo. Hindi ko na kilala. Kaya yung ibang malalaking Kala feed mo mill, naman kaya eh, no? yung malalaking Ba, feed hindi. mill, malalaki talaga. Sabihin yung pamumuhunan mo dyan. Kaso, syempre, lalabas ka Hindi. rin ng medyo malaking pera. Mag-ahente ka. Mhm. Oh, Para hindi masyadong mabigat ang pakain nito kasi nga kung this is based on the 1:5. Oh, sabihin na lang natin yung pinakababa 105 na bagsak yung live weight, Opo. which is I think 3,000 yata we come out with 3,000. Mamaya, Diba? papakita Two namin something. yan. To may 2,500 ba? Ay, 1. 2,1. O sabihin na lang natin 2,000 yung pinakabagsak Mhm. na live weight pero may kita ka pa rin May 2,000. kita ka. So 34,000 times natin ng 2,000. Ito, 2,190 oh. 68,000. Mhm. Yeah. Oh, so ganun na to, no? 34,000 times magkano yun? 2,190. 2,190 po.
1,090. 74,460. I-times natin sa 3 cycle. Bagsak 223,300,000. Eh, hindi ako bibili ng sweepstake. Dito na lang ako sigurado pa panalo ko Malaki rito. yan. Oo. Diba? Mhm. So, it's a matter of choice. Magiging stockholder ba ako? Oo. Magkano ang bibitawan kong pera? Oo. Or, dito ako sa 1:5, gagamit din ako ng pitch. Yung ginagawa natin, Opo. 223 million, pambihira ito in 1 year eh. Magkano ang average mo nito sa isang, kumikita ka ng milyon. Buling kayo ng BIR niya na. Yun lang. Oo. Hindi, but even habulin ka ng BIR, total, magbayad ka naman ng tax ng tama. Kahit na, meron pa rin. Malaki pa rin. Malaki. Di ba? Grabe, no? So, isa yan sa paraan ng pagkita ng iba sa patabaing baboy at wala silang pag-alala kahit bumaba ang live weight price. Kaya minsan nagtataka ako ng bakit itong mga nag-aalaga ng baboy ito, bagsak ang continue sila. Hindi ko alam na member pala sila. They said they are a member. They are a stockholder. Yes. They are a board member ba na parang ganon. Director. Working. Director, yeah. Working director. Pag sabi yung working director, ano ibig sabihin nun? Nag-work sila mismo sa feed mill. Chairman siya, presidente, ganon. production manager. May mga sweldo rin yun po yung mga yan. Yung iba naman, kumikita sila na, halimbawa dyan, sa feed mill, stockholder sila o member, paiwi naman. Paiwa parang contract growing yun eh. Bawa. Hindi na sila mismo. Oo. May kulungan ka ba sa inyo? Ilan ang capacity? 10. Bibigyan kita ng baboy. Provide ka ng baboy. Provide din kita ng feeds. Pati mga medication, ganyan, pagka kaya nakakasakit yan. Pagka binenta natin yan, hati. 50-50. So, ang puhunan mo, sa iyong kulungan, heat, light, and power, pati labor. Yun ang sayo. Sa akin naman, yung baboy, yung pagkain, mga medication, tsaka yung mga, siyempre, may pagka ganun kalaki, may mga vet ka na talagang consultant yan. Vet. Yun. Doon naman sila kumikita. So, kung ito nagpapaiwi, member o director, so kumikita sila sa rebate, kumikita pa rin sila. Kung malugi dito, ang lugi lang, kayong nag-alaga, kung nalugi yung baboy, dahil wala kayong papartiin eh. Pero siya, kumita pa rin sa feed mill. Feeds. Oo. Kasi marami siya na-consume. Not unless, mabait yung nagpaiwi sa niya na binabahagian ka. Nalugi ka, hindi ba? Sige. Yan ang maganda yung 50-50 kasi pag iba ang labanan, ito sa'yo, ito sa akin, yung isa namatay, yung isa nag-aalaga, wala, di ba? So, Usually, maganda kung 50-50. Oo. Ganun naman talaga kalakaran. Alagaan niya na lahat. 50-50. Kaya nga, so iyon ang isang other way ng ibang kung paano kumikita sila. Yes, oo. Isa pa, syempre, kung maganda ang presyo do sa lugar. Nako, usapan ngayon sa internet yan. Merong 136, may 130, 150, pinakamalaki. may 109. Pinakamalaki. Diba? Pero meron nakita ko 100 nga eh. 100 lang. Iyak na yon sa mahal ng pitch ngayon. Lugin-lugi Talagang yun. lugi na Kung sila. sakali lang, maganda presyo, 135, halimbawa, 135. Pero, ang commercial pitch niya ay napakataas, kumikita pa rin ba yan? Kikita yung mga konti lang, pero hindi aabot ng 1,000. Yun. Ganun lang. So, kung maganda ang presyo, kikita ka. Okay? Yes, oo. Okay. Tapos yung isa pa na dating nagiging basihan, yung maigsing panahon ng pagpapalaki. Oo. Na, yan ang madalas itanong, mga ilang buwan mo na malalagaan yan. Ganun, Oo. Yung iba nga, halos wala pang 4 na buwan eh. Pero ba't ngayon, parang sa akin lang opinion, parang hindi na yun ngayon basihan. Kasi, alam yun maganda yun sa return of investment, ROI. Lumit man ang kita mo, nakapag-dispose ka, kumita ka. Kaya lang, kung may kasunod ka, everyday may kinakatay ka. Yung binebenta. Opo. Okay sa yun. Return of investment ka. Pero kung maliit lang ang farm mo, biro mo 4 months. Sabi mo ng 4 months. Naibenta mo, kumita ka ng kapiraso. Mag-grow-grow ka ulit, talo ka na. Pero kung ikaw ay malaki ka na, bawa kayo, nagbenta ka, 100 heads. Mababa presyo. Halimbawa, 10 piso lang, doon sa 100 heads, naka-generate ka ng 1,000 kilos. Sabi, di meron kang 10,000 itong araw na to. Opo. Bukas, meron ka ulit i-harvest na 100, ganun pa rin in life, may 10,000 pa rin ako. Miski isang buwan na 10,000 yan, 10 times sa 30, magkano? 300,000. 300. May kita ka pa rin. Laki yun. Yun ang sa return of Mahalaga investment. yung parang tuloy-tuloy lang, Pero malaking farm na yon. Oo.
Pero kung maliit ka lang, you have no choice but stick to. Ang sa akin, pagka maliit ka lang, yung cost to produce mo, it doesn't matter kung abutin ka ng 5 months, basta ang cost ng growing mo ay mababa. Yun ang mahalaga. Panalo ka pa rin. Panalo. Ayan. Oo. Mhm. So, kumbaga, hindi na ngayon pag-uusap, mga kaibigan, yung Kung gano'ng ilang. katagal. Mm-mm. No? Ngayon, kung mahaba man, kung ang laki Pero naman kung ng kita konti mo, naman yung pinakain mo, Oo, di ito kita lang, ka. ang laki ng kita mo. hindi automatic na umigsi ang panahon ng pag-alaga, kumita yung tao. Oo. Hindi na ngayon. Oo. At saka yung nasabi nyo rin, sir, kanina yung paiwi. Isang paraan din ng pagkita yan, di ba? Mm-mm. Oo. So, ngayon, paano kung, sabi nga nila, mga kaibigan, paano kung hindi ka miyembro ng feedmill? Mababa ang presyo ng live weight. Naging mahaba ang panahon ng iyong pagpapalaki. Wala ka naman paiwi. May paraan pa ba para kumita? Yan yung sinasabi ni sir. Mm-mm. Savings. Patunayan natin to at paano gagawin ito. Ayan. Sige, kayo na. Ayan. So, maraming paraan naman Kung talagang matyaga ka lang, paghihirapan mo, kung merong mga bagong technology na sa tingin mo naman makakatulong, bakit hindi? Ba't hindi subukan? So, hindi naman natin yan makikita kung hindi natin susubukan. Kasi Diba? sa ngayon, no, wala na mga savings na sinasabi Oo. sila. Wala po talaga. Ang Wala. sa kanila lang, kumita ka ba? Kasi, oo, kasi mataas yung live weight. Kumita ka ba? Oo, kasi konti lang yung ano ko yung Expense, panahon, yung oo. panahon ng aking pag-aalaga. Yun. Pero, yung savings na tinutukoy natin, ibang klase to. Oo. Halimbawa, nag-alaga tayo. Ang dating cost ng feeds natin kasi magkano feeds ngayon? 30. Ngayon, nasa 33 ang Pesos? pinakamahal. Oo. Doon sa average. 33. Meron pa ba dyan, pagpalagay mga mo- kaibigan, na nanonood sa atin na higit pa sa 33? May ang mga halaga? 29 pesos pang nakukuha. Konti lang. Sabi ng 29 pesos Okay. per kilo. Per kilo po yan. Hindi, tatimes natin, sabi mo, 3 kilos per day ang kain times 3. 87 pesos per day, Per day. Oo. per head Mhm. ng baboy. Okay. Ngayon, kung ginamitan natin ng 1:5 na yung concoction natin, this will be reduced ng almost half. Half. So, sabihin natin 50%, divide natin ng 2. Magiging cost mo lang mga 43 pesos 50 centavos. Okay. 43 lang. 43. So, Palagay mo 44 lang. Mhm. Round off. Bali per kilo ng fish mo, papatak lang ng 14.5, which is actually yung cost ng ano natin ngayon, di ba? 14, 15, ganyan. yan. So, kumbaga, gagamit ka pa rin ng commercial feeds. Oo, yan. Buhay pa rin ang industriya ng mga naggagawa ng feeds, nag-aahente, Mhm. nagtitinda. Oo. Okay? Hindi- Pero at the same time, hindi lang sila ang buhay. Buhay din yung nag-aalaga. Oo, yun ang Oo. mas Kumikita importante rin. Kasi Kasi- kung kikita ka, adi makakabili tayo ng feeds kung ano gusto Tuloy-tuloy ang natin, di ba? pag-aalaga. Tuloy-tuloy. Oo. Tuloy-tuloy din ang pagbili ng commercial feeds. Kasi kapag nalugi yung mga nag-aalaga, titigil yan eh. Pag Oo. tigil yan, wala nang bebenta niya mga feeds. Wala, titigil din yung factory. Maraming mawala ng trabaho. Kaya hindi po Yes, pwedeng oo. puro commercial feeds na sangay lang ang kikita. Mhm. Kailan isipin din nating lahat yung Lahat. kapakanan nung nag-aalaga. Kumbaga, everybody happy. Everybody happy. Para pag kumikita sila, tuloy ang pag-alaga, Oo. tuloy ang pagbili, tuloy ang nutritionist, tuloy ang vet. Di ba? Oo. Nandiyan lahat. So, ang savings na ipapakita ngayon ng ating nutritionist, yan, papaliwanag mo. Yes. Ayan, yung dati nating pinakikita Bakit? is Di yung ba black and green tayo? Ba't red? yung 35, yung doon sa consumption natin ng WHBF, and then yung commercial feeds. Ano po? So, dito, makikita natin yung 35 pesos na hog pre-starter, Black. which is 70 pesos. And then, yung binago po natin dito, Wala. kumuha na tayo ng pinakamataas na presyo ng feeds. Ng feeds, 31 na lang. 31 pesos, saka 30, halos piso lang yung diferensya. So, dito, mapapansin natin yung WHBF, dito dati ay 750, yung nakaraan natin discussion. Oo. Kasi dito, ni-request na doon sila bumili sa mga reseller, which is 100 pesos yung bili nila. Kinuwenta na natin yan Oo, sa 100. 100 pesos yan, kaya 1.5. Nadagdagan yung expenses natin ng feeds na 1,965. Oo. Yung dati ay
kung hindi ako nagkakamali is 1 something lang. Oo. Ayan. Okay, so Ano po? kumbaga, ginawa natin na nag-adjust lang tayo, kunyari sa reseller nila nabili. Oo, Para 100 maipakita pesos. natin kung kikita pa rin. Oo. At tapos, dinagdagan natin yung commercial feeds na dating 29, 28 yan eh. Oo, So, oo. dinagdagan In-adjust. natin kasi talagang pataas ngayon, hindi po pababa ang feeds ngayon, pataas na. So, doon tayo sa malapit-lapit sa katotohanan na computation. Oo. Yan po. Okay. And then, ayan, nakita natin yung summarize na kasama na yung pinakatimbang ng baboy sa 120 Ito comparison days. to, ano natin yan ha, magkaiba to. Oo, oo, yan. So, ito yung nilalagay natin sa commercial feeds plus yung ating WHBF plus yung standard na commercial feeds na pure. Ano po yan? And then, na-consume niya, ito lagi natin pinaggigiitan na 30 kilos lang doon sa loob ng 4 na buwan lang na na-consume. So, yan po yan. Pero meron tayong computation na iba. So, para lang makita lang natin yung difference na 100 pesos na binili nila yung WHBF. Okay, And then, ayan na po, no? So, yung napakita natin 1,965 na total na feeds na compute. Yung WHBF dito is 100 pesos. Per kilo na yan. Oo. So, 100 na yan. Opo. And then, may nakalagay tayong ATV plus yung NBM na ating nagastos. And then, yung cost ng piglet, 3,300. Yung iba nga daw ay mahal pa to. Yung iba may 3,000. Oo. So, papalagay natin. Tinaas na natin yan. And then, yung labor pa rin natin, hindi tayo bababa. Kasi talagang Yan ang kinompute standard. natin yan as yung magkano yung labor na binigay natin, yung electricity, and then yung water. Mm-mm. Yung total expense natin is 6,210. Mm-mm. Doon sa commercial Against- feeds is 9,285. Medyo mababa pa nga yan eh. Oo. Mababa pa yan. And then yung cost dito, doon na lang tayo sa pinakamababa na 115. And then, doon ita-times natin doon sa live weight na 115, nag-come up tayo na 9,2. Doon naman sa commercial feeds, syempre maganda yung commercial feeds na ginamit, may 10,350 siya. So, yung less 9,2, less doon sa 6,2, meron po tayong profit na 9,229. Dito po sa ating commercial feeds, okay pa, maswerte pa, may 1,065 pa. Kasi may 90 kilo siya. Oo. And then, kung nandito tayo sa live weight na 110, meron pa tayo natitirang 2,590. Pero dito sa commercial feeds, magkano na lang? 615. Mm-mm. And then, kung tayo ay nasa 105, pinakamababa na yan, 2,190. Dito, medyo umiyak na tayo. Pero kahit pa paano, may 165 pa siya per Lugi. Lugi, di ba? Lugi, no? Pero kung ibaba pa rin natin yan sa 100 pesos, may kita pa rin tayo. Miski miski 85 nga, may kita ka pa Oo, eh. yun. Malaki pa rin yung kita. So, Pero ito, negative. medyo, Yung- negative Yung na tayo 85 na live weight, nangyayari yan, di ba no, naabutan natin yan. Talagang iyak ang mag-aalaga ng Oo, baboy. Pero this time, miski mag-85 siya, may kita ka pa may rin. kita pa rin. Kumbaga, naglaho na yung capital nila, eh, no? Oo. Oo. O yan. Okay. So, next, ito yung panghuli natin papakita ayan. ng diagram. Ito, yung diagram natin na isa, para lang makita nila na hindi malulugi kahit nagpa-AP cargo tayo. Ayun. Kasi yung iba, Sir WBA, sabi nila, masyado ng sayang kung magpapashipping pa kami dito sa Mindanao. Kasi mahal ang shipping. So, idadagdag namin yan sa halaga ng WHBF. Di, parang hindi na rin kami nakatipid. Sa tingin nila, medyo malaki na. Oo. Pero hindi po. Ayan. Nilagay natin yung shipping fee na, yan po yung 600 pesos na yan, nasa 55 kilos yan. May kasama ng NBM, may kasama ng ATV, plus yung ating WHBF na 50 kilos. Per sack yan. Per sack po yan. 50 kilos po yan. Usually lang po. Mataas pa nga itong 600. So, nilagay na lang natin 600 plus yung ating yung WHBF natin, halaga nasa
3,100, i-divide natin ng 50, per kilo natin ng WHBF ay nasa 62 pesos lang. Ayan po. Okay. Tapos yung meron tayong presyo ng ating Atuvey, presyo ng ating NBM, and then naggawa po tayo ng ibang concoction. Ang tinitingnan niya kasi, magiging cost ng WHB may 1:5 hog budget with is 62 pesos kilo. per kilo. Opo. Which is, compared dun sa ngayon, nasa 29 o 30, nadagdagan siya ng 30 pesos per Di kilo. tumaas, ano? Oo, Yan ang mataas. sabi ng iba. Oo. Oo. Pero, ang hindi nila alam, yung 1 kilo kasi ng WHB na yan, yung 1:5 budget bill, is good for 5 kilos. Kasi diyan sa 1 kilo, makakagawa ka ng 5 kilo. 5 times timpla. 5. Oo. Kasi magdadagdag tayo, doon tayo pupunta sa multiplying factor by Yes. expanding it. Oo. Hindi lang ang nakikita niyo diyan, akala niyo yung simpleng pag-expand po yan. There is a technology that kung bakit tinatawag na yung multiplier principle, hina nyo sa math. Sige, Bale, ano lang tutulong. yan? 12 pesos. 62 divided by 5. Okay. 12 pesos and 4 centavos lang per Hindi kilo. na lang, di ba? 12. 12 pesos and 40 centavos, pumapatak yung cost nyo delivered sa inyo. Oh, yan. Delivered, 12 pesos. Again sa inyo na siguro nasa mga, sabihin na lang natin 30. Oo. Mhm. So, nakasave ka ng 17 pesos and 6 centavos Oh, yeah. per kilo ng feed per feeding nyo. Mhm. Mas mataas pa yung nutrition, tumaas pa yung nutrition. Tumaas pa yung Oo. nutrisyon. Oo, ayan. So, ituloy na lang natin to yung ating concoction. Bawa, nag-alagay na tayo ng 1 kilo na ating WHBF. Tinaasan na natin yung ating, ito, base doon sa mga gumagamit. Oo. Binase po natin yan sa gumagamit na ito yung kanilang concoction na ginagawa. So, meron silang 1 kilo na WHBF and then yung 3 kilos yung kanilang commercial feeds, nilagyan nila ng 20 grams na Atuvey plus 80 grams na NBM. Nilagyan po nila yan ng... Yung i-convert mo yung 20 grams na Atuvey, ibig sabihin 1 kutsara ho yun. Mhm. 1 kutsara more or less ng Atuvey. Dalawa Opo. po. Dalawa, boss. Ha? Dalawa po, sir. O nga, tinitingnan. Dalawa. At least, magagaling kayo sa math ngayon. Dalawa. Tapos po Apat. yung 4 na kutsara. NBM. Dito medyo meron tayo ditong error. Dapat 8 liters po ito, hindi okay. 3 Okay. liters. Okay. So kasi yung 5 galing po doon sa WHBF na standard po natin, 1 5. kilo, kailangan 5 litro ng tubig. Oo. Yung 3 kilos na ginawa natin na commercial Dapat feeds, tatlo. nilagyan lang natin ng 1:1 yan. Pwede nilang mag-adjust. Pwede So, pa nilang dapat dagdagan. dito, 8 lang. kilos. Actually, 8 yan kinapos ng ink yung Opo, printer. medyo Nawala. konti na lang yan. Yeah, Konti yeah. na lang yun. Okay Pero po. 8 yan. So, total na ng 12 kilos. Yun. Total po lahat yan, ito total natin. Hindi na natin isama yung mga konting grams. So, 12 kilos. So, ito na po yung presyo ng 62 pesos per Isang kilo yung ating WHBF. Yung ating commercial feeds na 30 pesos, na 3 kilos 90 pesos. 90. And then yung presyo ng ating Atuvey 940, yung ating NBN 28 pesos. And then yung ating tubig 8 liters po yan. So dapat ito ay wala. So nagkamali po. And then, Napunta doon sa ganun. oo. And then yung total po ng ating price is 189.40. So divided by 12 kilos, nag-come up po tayo ng 15.78 per kilo ng pinapakain natin bawat isang Layo kilo ng presyo, no? Diba? So ang Kalahati. layo sa halos kalahati ng 30 pesos Na sa puro. 15.78, diba? So ito, sasabihin na natin na maganda na yung quality ng ating feeds dyan. Oo. Opo. Sa madaling salita, mga kaibigan, kahit nag-shipping pa tayo sa Mindanao at gumastos kayo ng 600 pesos per bag na shipping fee, ay lumabas lang na wala pang 16 pesos ang per kilo ng per pakain kilo. mo. So, kaya... So, go. Go di ba? tayo, Kahit shipping. itaas pa natin yung shipping fee natin, Oo. hindi pa rin tayo malulugi. Oo. At saka yung nag-text nga yung sinagot mo na si Sir Orla na, paano ho yan nandito lang kami sa bandang north, ang kuha namin 100 pesos ang per Oo, kilo. yan. So parang 8 pesos lang yung natipid namin, which is hindi pala. Hindi pa rin. Hindi pa rin lalabas na luhaan o talagang tumaas yung feeds nyo. Kumbaga, nasa kalahati pa rin ng commercial feeds na nakukuha natin. So, malaki pa rin katipiran. Galing naman. Mm. Good morning pala, Miss Luz. Good morning. Good morning po sa nanonood. Yeah. Parang doktor yung kasama natin malumanay magsalita. Ganyan yung mga doktor kung magsalita.
Ayan. Okay. So, nakita nyo po kung paano tayo kikita sa savings. Oo. Yan. Savings Savings naman yun, ang tinuturo oo. natin ngayon. Mm-mm. Bukod pa sa kung kayo nagmiyembro sa Feedmill, ayos yan, dagdag yan, at iba pang mga pamamaraan. Mamaya may makakapanayan po tayo, na isa nating Yes, kababayan. si Sir Lito Camacho. Sana po Ayan. pala rin tayo Mm-mm. na makakontak siya. Ayan, yung sasabihin niya yun talaga kung ano nangyari sa paggamit niya ng yung ating technology plus yung ating WHBF. Oo. O tsaka yung in-encourage natin, yung tinuturo po namin sa inyo nung una, yun yung sarili namin na style. As we go along, we encourage the farmers to make their own technique and experiment. And it proves na meron silang nagagawa na mas maganda kaysa doon sa ginawa natin. For example, yung pagbababad niyan, tayo mga 2-3 hours. Yung iba ginagawa babad na 6 na oras, minsan 6 hours. Yung iba 12 oras. Ayun. Okay lang. Yeah, Okay lang. mas magandang resulta. Maganda. Oo. Tapos yung iba may pamerienda ng mga gulay o ano. Mas maganda rin yan. Yes, oo. Hindi sila makapaniwala talaga doon sa 30 kilos na kombinasyon ng WHBF at commercial feeds. Pero actual na nangyari yun. Actual po yan. Yung mga binibigay na doon, mga actual to, these are actually data's coming from yung actual user ng A2B. Ng 1:5 hog budget. Kumbaga, ang pagkakaiba lang, yung concoction pareho, pero yung sa pricing magkakatalo. Yung kung magkano yung benta nila or nakuha nila ng commercial feeds, kung magkano, ganun lang po ang pagkakaiba Mahalaga pa na. rin siguro na i-consider natin na mataas ang quality ng pizza dapat gamitin. Yes, importante yun. Tsaka isa pa, in business, you have to be very analytical and very flexible. Yes. Pag sinabing, bakit mas malaki ang cost ng feeds na ginawa ko magmula nung yung gumawa sa Opo. samantalang competition ng Team A2B, 14 pesos 50 centavos lang. Pero, titingnan nyo rin, maaring 15 kayo o 16, pero yung growth rate tsaka weight gain nyo mas mabilis, mas maganda, shorter time. Yes. Kasi sa technology, napansin ko yan, pag mas mabilis kang lumaki, ano ba yung ano na yun? Yung napansin ko yun eh. Pag mabilis kang lumaki, sigurado yung Magandang feeds na hindi, commercial mabilis feeds kang lumaki, yung weight gain mo, tsaka yung growth rate mo, matipid kang, laging may advantage, matipid kang kumain, Mas kaunti yung yung nakain niya. Basta, pero mas parang siksik. konti ang kinain mo, pero yung growth rate mo, Mabilis. mabagal lang, pero yung kinain mo, bumagal kang lumaki, pero kinain mo konti lang. Mabilis kang lumaki, pero mas marami kang nakain, mas yung growth rate mo, mas mabigat, mas malaki. Parang ganon yung sa technology. Laging may advantage. Yan. Kasi minsan, di ba, Miss Luz, halimbawa, pareho kami ni Miss Ana ng style, kombinasyon ng 1:5 at saka ng commercial feeds. Parehong-pareho, pero bakit iba ang resulta po ng pag-aalaga niya tsaka yung sa akin? Ano ang nagiging maaring nangyayari sa ganon? Farm management una. Tapos, let's say for example, pareho kayo, pero yung iba kasi, like for example yung sa amin, nilalagyan nila ng merienda yung mga Meron gabi. kayong mga, Yeah, magandang source din ng pampalaki, gabi talaga. So, Hindi nawawalan. yung isa ay meron pang pandagdag na merienda. Yes. Ikaw Oo, wala. gulay, mga ganun. Yung Sige mga lang, kaya kangkong. ko. Kasi sa amin, mayaman ang kangkong, mayaman ang gabi. Talaga, So, nakakatulong sa pagpapalaki yes. ng baboy. Oo. Katulad sa kanila, Sa Mindoro po yung yun. Mindoro. Nag-aalaga ngayon yung mga magulang niya doon ng baboy kasi in-encourage niya, pinununan niya. Ngayon, binigyan niya instruction, hindi sinunod yung instruction. Opo. Basta reason na ba't hindi nila binasa? Kasi daw pag binababad, may natitira. So, syempre, parang sila hindi pa ganun ka-knowledgeable about our technology. So, ang instruction namin is ibabad. So, syempre, medyo may edad na. Siguro, number 1 doon, medyo. Sabihin na natin, nahirapan mag-ano. So, hindi niya binabad. Binigay niya lang yung mixture. Okay. Binigay niya yung mixture. Wala nga namang natira. Kasi doon pag binabad daw, maraming natitira. So, yun naman ang nila. So, di ba nakakatuwa lang? Okay. Tapos, dinagdagan nila ng yung mga kangkong. Marami kasi sa amin nun. Pero in fairness naman, kahit papano, kahit hindi sila sumusunod, medyo maganda Lumaki na ngayon. yung Lumaki yung baboy ngayon.
Yung mga misang Siguro Pero- nag-expand na lang sa loob. Sa loob Ano, nag-expand. Ngayon, di ba nung in-advise mo, sinunod nyo, ibinabad nila. Binababad na po Binababad ulit nila ngayon. Ano Opo. naging result? Yun po, tuloy-tuloy yung paglaki ng baboy Mas ngayon. bumilis lumaki. Yes, opo. Ayun. Kasi nga nagdagdag, sinipag siguro, ang dami na nilang additional. Ngayon, nagdagdag ng kangkong, nagdagdag ng mga gabi-gabi. Kasi marami talagang gabi Sa gabi, dahon Ano yung o San yung Fernando? laman? Yung laman. Yung laman mismo. Oo, yung alam mo, bundo ba ang tawag sa amin? Yung malalaking malalaki. gabi, Yes. binabalatan nyo pa. Tinatadtad lang yun nila. Pero Babalatan binabalatan kailangan. nyo. Hindi ko natanong kung Kailangan binabalat. balatan. Hindi ko alam kung binabalat. For sure, siguro alam nila. Tinatagtad, tapos binibigay ng Yes, as raw, yes. fresh. Oo. Fresh. Yes. Mas maganda, advice ko lang, ilaga. Ayun, sige, sabihin natin sa kanila. Ilaga. Mas yan. maganda Ano ilaga. advantage Mas nun? masustansya pag nilalaga. Bakit? Why? Wala ng tubig no, napunta na sa tubig. Hindi po. Kasi habang, alam mo yung mga ibang nutrient substance doon sa gabi, once na nagkaroon ng heat, mas nag-i-enhance yung mga nutrient. Oh, Yes. sige, sabihin natin Wag lang ilaga. isasama yung dahon, yung pinaka-stock Stock niya. lang. Ah. Kasi medyo madakta yung dahon. Mm-mm. Medyo makakasama sa mga baboy. Ayun, sige. So, idagdag natin, sabihin ko sa kanila, ilaga nila. Laga. Ilalaga. Ano yun? Palalabutin ng gusto? Ano ba? Depende. Pwede naman na laga lang tapos diditikin. Kung malalaki naman sila, pwede niya nalang kainin. Ang ano kasi doon is Tad-tad parang lang ng maliliit. nag-e-enjoy kasi sila nakikita yung baboy nila ng ngumunguya. Mm-mm. Yes, isa yun. Kaya The parang pag... traditional way. Yes, Oo, oo. oo. Yun yun. Okay. So, So, yun. mas makakatipid. Mhm. Kaya siguro ayaw din nilang ibabad kasi pag nilagyan na ng gano'n, dami nga naman natitira, worried sila na baka may mangyari doon sa tira. So sabi ko, yung tira, hayaan lang doon, pag nagutom yan, kakainin Oo, ulit. kakainin Tapos naman yan. magbigay lang sila, pag nakita nila yung baboy or yung alaga nila na, alam mo yun, alam mo kung kailan sila nanghihingi so bigyan Oo. na lang ulit nila. Ganun ang pinapagawa ko Yun nga yung ngayon. baka hindi maubos. Yun na nga ang habol natin na matipid sila Makatipid. kumain pero lumalaki ng maganda. Talagang normally, makakatipid. Yes, so Yun ang yun naman. makikita nila. Yun ang talagang aim natin dito eh. Oo, okay. So, tatawagan na natin Sir Technical, si Sir Ayan, Lito. si Sir Lito. Oo, kasi 9:15 na. Opo. Okay, kinokontak na natin. Okay, sige. Alright, binabanggit ko nga kanina, yung sinabi ko kay Miss Luz na maaring pareho tayo ng paraan, pero dahil sa iba ang resulta, kasi maaring ako naglalagay nga ng gulay-gulay, or sa tubig. Magkaiba yung tubig mo tsaka tubig Saka yung ko. pamamaraan ng Diba? pagbabad. Yung mineral sa Yes. amin, diba? Pag Pagpaparaan natural ng ba, yung pagbabad. galing sa poso, mas marami bang minerals Mas yun? Yung marami. na tubig. Ako tatanungin nyo, marami yun. Depende sa tubig. Hindi, kasi yung kung dimotor kang tubig o di bomba, isa lang ang tubig na Yes. mahigop doon eh. Oo. It's actually the mineral contents of the water na meron doon present. Ayun, Okay. oo. So, ayan po, at Pero masarap ang tubig sa Mindoro. Oo. Pag Manamis-namis. Oo. Aha. Saka malamig. Yes. malamig, oo. Mm-mm. At saka mababaw lang doon, pwede ka ng... Bakit malamit taga Las Bañas ka? Ay, nakatikim po ako ng galing pina LBC. Pina-LBC. LBC, Wow, LBC talaga. Okay. Ayan na. Nasa linya na po natin, mga kaibigan, si Sir Lito Yeah, Camacho. Ayan. At makakausap po natin siya. Isa po nating kababayan na dating OFW. Afghanistan yung galing siya. Oo, doon. tama ah. Afghanistan. At dumalaw na siya sa office. Magandang umaga, Sir Lito. Yes, good morning. Yes po. Morning. Good morning ho. Napapanood niyo ba kami ngayon? Bago ka namin tawagan, napapanood niyo kami? Hello? Yes, Sir Lito, taga saan po kayo? Mhm. Una natin tanong. Dito po sa Trece Martires, Cavite. Cavite po. Opo, ano po mga alaga niyo? Meron po akong 200 na broiler, then yung demo ko po na 3 big, baboy, nakatay ko na po yung isa, Mhm. and then nakaabang po yung 2 train ko na gagamitan ko ng ipa. Mhm. System. Mhm. 2020 po yung ilalagay ko. Bali, 10. 20 po yun para panglabas po this coming December. Okay. Ayan. Ayun, sir. Sir, si Miss Ana po. Opo. Yes. Good morning po. Opo. Kasi kahapon na andito si Sir. Dito siya bumili. Sir, tanong lang natin. Syempre, ang pagkakaalam natin, dati kayong OFW.
po. Opo. Dati po, 2 months na po Oh, dito. opo, ikwento lang po natin yung bago kayo mag-alaga po ng mga baboy to naman ng mga manok, yung naandun po kayo sa Afghanistan, patuloy ba ho kayo nag-aalaga o ngayon lang po kayo nag-alaga nung pagkadating nyo? While nasa Afghanistan po ako, pinunta ko na po kayo nun, ma'am. If you remember na natin pa way back then, mga April or March. Sabi ko kasi mag-start na uli ako ng manukan at babuyan. So, nangingi ko sa inyo ng mga tips tsaka yung kung binigay nyo sa aking formulation, Opo. order, at baboy din. So, nag-start na po kami for trial from while I'm abroad. So, para kung meron mang i-adjust or i-develop pa, at least 1 month after na, pagdating ko, malalaman ko siya. So, alam ko na po yung gagawin. Okay. Nag-start po ako noon, 100 to 150 broiler po. Every 10 days naman po ang goal ko noon, 100. So, nagkapag-start na po using your po. Okay, good. Tapos sir, kamusta naman po? Doon tayo muna kasi manok po muna po ang inalagaan nila, di ba? Opo, kamusta naman po yung paggamit natin ng ating Atovi? Well, ang ganda. Kasi po talagang naniniwala naman ako doon, hindi lang sa sasabing walang amoy o Opo. hindi matangsang, hindi siya mag-aalingataw na from meters, mga few meters, hindi ka tulad yung ang layo-layo na po talaga pag sungi mo yung hangin. Ako po Oo. sa amoy, okay siya, performance po ng mga broiler po. And then, pinaka-best po doon, healthy siya, Opo. masarap po ang lasa. Lasang native talaga. Wow. Ako po kasi gusto ko ang una ko po talagang gagawin nun sana is for food consumption ng family. Eh sabi ko, kahit tayong ganang kung ano-ano, hindi ko yung pinaplagay. Gusto naman kung ano nung napipili na baka kung ano nangyari ng ganyan. So, at let's try to make our own ating gano'n na mag-alaga, livestock. Then nakita ko kayo at ibig sabihin na makakatulong sa atin. Opo. Ayun po, ang sarap po ng lasa at saka yung lansa. Okay. Bago yung laman niya, pagka yung niluluto mo siya na katulad mo sa nag-i-taste, Hindi mareseko. lumiliit. Oo, hindi matubig. Yeah. hindi po siya, tsaka yung customer ko po dito, kulang sila. Kasi may mga customer na po ako na per week, 60 na ang kailangan niya. Eh, Galing. tapos yung mga kapatid ko po rito, kulang. Hindi ko sila mapagbigyan na. Okay, Naks kulang pa. naman. Dagdag, sir, dagdag po. So ibig sabihin, magmula nun natikman ho nila yung quality ng baboy nyo na ginamitan nyo ng 1:5 tsaka ng Atobi technology, parang hinahanap-hanap nila ngayon yung lasa noon. Hinahanap po yun. Yung pong sa baboy din, ganun din po. Hindi pa po nakakata itong isa, naka-reserve na po sila. Sabi, iba yung lasa nung Sarap. naka-reserve na po siya. Sabi, iba yung lasa, ang ganda. Order tuloy ako, ganyan, 5 kilo. Sa akin yung lempo, sa akin yung ganda. Wow. Ubus na nga. Pinagpartihan yun, no? Kaya ang ano ko nun, hindi po sa mga kaya lang yun, may reserve na po. Kasi dalawa po ito eh. Tapos yung isa naman, talagang kanya na raw, sabi ko hanggang sa Fiesta sa October. So, sabi ko, okay, kasi sa lasa, sa nung linamnam. Tsaka sinasabi nga, healthy po yan. Wala tayong kung ano-anong chemicals yan na nilalagay. O antibiotic. Kaya maganda po yung gantong yung sa atin, yung sa inyo. Tsaka, napansin nyo ba nung niluluto nyo, nung kinata nyo, yung mamantika ho ba yung malangis? Yung may ganun po na siya. Tsaka yung atay po niya, hindi ko na ang ganda, yung Malinis. Oo, yung Makintab. makintab na malambot na parang gelatin. parang siya yung tawag yung gulaman na yung parang gano'n, yung pag Yun nga, ibig sabihin maganda yung atay. Lahat ng mga chemical, antibiotic residues na pwede niyang makuha sa kinakain o kung sa gulay man, lahat. Yun yung sinasabi natin na ita-flash out ng technology. Galing. Pati yung dugo, rin siya, yung ganda ng dugo. Tsaka Sarap ng dinuguan. Yung laman, siksik. Actually, sa Siksik. totoo,
Ako, hindi ako masyado nakain ng dinugon pero yung pag hindi ko mo sa technology, no? Ang kinakain ko lang yun talaga yung naka-technology gawa ng wala ako naaamoy na lansa, na baho. At saka yung pag niluto, napakasarap nung yung dinuga na siguro napakasarap pati yung mga intestine niya. Oo. Malinis, lasang malinis. Tsaka mapi-feel mo pag kinakain mo, Walang parasites kasi malinis. pagkatay mo. Oo. Oo. Ayun, Sir Lito, matanong ko lang po, di ba nagamit tayo ng WHBF? Matanong ko kung ano po yung ating concoction o yung formulation na ginamit nyo po. Ano kasi tatlo lang ho yung trial ko ngayon talaga. Apo. Yung iba na wala akong paliguan. So, yun ang ginamit ko with your technology, nilagyan ko po siya. Ang ginawa ko po is half po nung 1:5. Mhm. And then, ang ginawa ko is 1 kilo kalahati ba yan? Or 1 kilo. Yung fix ko. So, nagtitimbang po ako ng 7 kg. Lahat-lahat na po yung kasama na po yung tubig doon. Okay. Yung baboy na kakainin nila. Ang Ilan? tatalo po ng Tatlo. 55 pesos po eh. Yung sa tatlong baboy sa isang kainan. 55 pesos. 55 pesos. So, Oh, diba? per day. 3 heads na po yan. So, divided by 3, magkano lang yun? 50. 18 pesos, 18.3. 55 po sa isang kainan po. Yes, Mhm. So, bali 18. 18. Dapat po, di ba, tatlo yun eh. Apo. Pag more than po siya sa, di ba, at least 80 or plus. Opo. So, dinagdagan ko pa talaga siya ng konti. Okay. So, Sabi niya sa isang kainan yung 55. Oo. Ibig niyo sabihin sa isang kainan o sa isang araw? Sa isang kainan. Kainan po lang kasi talagang pinasobran ko po siya, ma'am, para makita ko po yung ng performance. Per feeding ho yun, yung For feeding. Dalang feeding lang po ako. umaga tapon. Kasi, Y- kung gagawin ko ho siyang feeds puro, kung tatlo siya, lalabas ho ako ng nasa 90. mhm. Kung tatlo. Kung tatlo lang ang kakainin. Kakain po yun. So, 180 po ako A isang day. araw. Oo. Sa akin, 110 lang po. Okay. Lumalabas sa 55 lang per head. 55 per head. Yeah, per head siya. Sa whole day na siya. Oh. Malaking bagay na ho ba yun sa cost ng feeds ninyo, yung pakain? Ang malaki po, 70 po, 70 times 3 po, parang 2-1 po ang napunta sa akin na Savings. Mhm. 210. Oh. 2-1 sa tatlo po yun. Pero kung ililiitan ko pa siya, parang may savings pa, more pa doon ang Opo. Oo. Kamusta naman po yung sa yung ganun pong concoction na ginagawa, kamusta po yung growth rate ninyo? Mhm. Maganda, yung tinatay ko na una yun, after wearing, tapos meron po siyang 10 days. Less than 1 month po siya nun eh. Nung napunta na po sa akin, binilang ko pagkakuha ko na nag-winning na daw po sila ng di ba 30 days po, tapos 10 days sa kanila. Ano po siya, nagsi-70 po siya eh. Ano na po yun na ano ko pa siya, as in na diet. Siguro kung tinignan diet ko pa siya to. Oo, kasi ano po yun eh. Tsaka nung nakuha ko siya, nung nilabas natin nung nagkakatay sa slaughter, ano mo na ng mga, wag mo na pakainin sa hapon. 5 po yun eh, di ba? Opo. Dumating po siya mag-10 na eh. So talagang gutom 10 na ng AM, kinumagahan. So gutom na po talaga. Kasi bumaba na talaga timbang niya. Nasa 70 po siya nung tinimbang na namin. Less than 3 months po yun. Pero doon sa 70 kilos niya sa less than 3 months, kumita pa ba kayo doon? Yun. Ay, oo. Kasi kung anin ko yung fix let's say nasa 4,000 lang ang fix ko. Lahat sagad na po yun kung hindi pa. Tapos 3,000 po yung feed, yung piglets ko. 7,000 po yun. Kung i-multiply nyo po yun sa bilihan na 130 live weight. Kung sa 70 po, nasa 9,000 ata di ba? Oo. So, Times 130. Kung po ako ng 2 plus or 2,000, ganun pa lang yung niya, age. At 70 kilos. Doon sa yung sa live weight, kita niyo yung 2,000 plus. Nung pinatay ko po siya, so Hindi. Di ba?
Bukod yun. Umabot po siya ng 11,800 mga ganun po, yung benta ko. Galing. Oh, magkano po yung ano, sir, yung benta niyo per kilo ng katay na? 220 to 240. Oh, mura na yun. 230 per kilo? Ba't sa palengke 280? Oh. Hindi ko po nalaman nung araw. Pero okay na po. Sayang na yun na lang. Nung kinatay niyo po, magkano pa yung naging added income ninyo noon? Less than 3,000 pa po. Ah, Almost 5,000 sa isang baboy. 5,000. So, yun. Ano po yan, less than 3 months po ako Pero kung i-3 up ko, baka more than pa po. Oo. Yes, opo, sir. Wala pa 80. Sir, may meat shop po kayo? May? May meat shop po kayo? Ano po, bali, by messenger, then neighborhood. Ah, Okay. Sa charge din Online. based on charge po. Ganun. Okay. Sa neighborhood po dito sa Osorio, Mhm. may mga kaya kasi sila eh. Oo. Tapos pag nalaman nila, organic ba yan? Natural food na wala po na epipet. Sige, pag natikman na yun, ano na po, order na po Oo sila. naman. At saka, Yes. Okay, pag-trinay ko po yung sa baboy, ayun, ano na po nakareserve ko sila. Galing. At saka ano ho yan, maralaman yan. Kung iyon ay may mga high blood, hindi kumakain ng baboy yan. Pagka kasi may antao may high blood kain na kain, mararamdaman ho din nila sa katawan nila yan eh. Oh, pero yung sa atin, basta't sinunod niyo yung ating recommendation, mapapansin niyo, miski kumain ako, miski yung tabaho nga, napakahilig ko sa taba niyan eh. At tsaka yung, di ba merong portion dyan yung intestine yata na pag kailangan, yung gagawin sinisitsaron, di ba kinukuha nila yung oil Sitsarong noon? Ayun, sitsarong bulaklak. Alam nyo, iniipon ko ho yung oil noon, tapos pag kumakain ako ng kanin, sinasabaw ko, nilalagyan ko ng Sarap konting asin, naman. tsaka ng konting Gutom toyo. na ako. Sarap Nako, naman. miski wala na akong ulam eh. Ako pati. Alam nyo, bibili ako ng Spanish sardines, hindi ko na binubuksan, sinasayad ko na lang yung bote eh. Ganyan. Pero, Kagabi po, dumating yung mga kapatid ko taga Malabon, niluto niya yung pork chop. Sabi niya, ba't ang ganda natin, sabi niya yung kinatay namin eh. Pati yung sila na appreciate nila. Namis. Ibang hindi malansa, malinam lang po. Inalis ko po yung pinaka niya na parang sabaw. Yun lang ninuya ko ng ninuya yung pati na balat at sabaw. Tsaka, Hindi po dahil sa pinopromote. ah, Ang sa akin naman, try nila. Ako, Yes. ako subuko kasi yun naman ang gusto ko mag-produce. Magkano ako ng sarili kong pagkain. Hindi pambenta sa neighborhood. Para healthy din kasi kikita ka naman, sir kikita ka rin, pero at least concern ka dun sa health nung pinagkikita. Correct. yun, Yung ano ko dun yun nga sinasabi natin, magninegosyo kayo, be concerned about the health of the buyers. Kasi kung yung buyers nyo nakunmod, namatay, di wala nang bibili, namatay na eh. wala na tayong consume. Opo, ayun. Ayun. Then, tsaka isa papansinin dyan, nung niluluto nyo ng pork chop, di ba yung amoy, ang bango-bango ho? Ang bango, parang kala mo iba talaga kahit yung mag-adobo ko pakala mo may siya marinated. Kala mo may timpla. May timpla na. Oo. Kaya, ang maganda nga niyan, baba ko, ang bahay niyo tabing karsada, pag nagluluto kayong pork chop, itapat yung electric pa niyo para lumabas yung usok doon sa kalye. Oo. Ayun. Yun. Ayun, sir. Sir, matanong ko lang. Sir? Hello, Ayan. sir. Okay, sir? Nawala si Wala, Sir. ayun. Oh, baka Live nalaglag tayo yung eh. cellphone sa ano. Oo. Itatawagan ulit natin si Sir ulit. So nakita nyo, mga OFW po yon, pero habang nandun siya, nagpapasimula na siya. Oo. Yeah. Yun na. Marami tayong ganyan. Promise, ang dami nating nasa ibang bansa. Nag-uumpisa puro sila dito, babuyan, manukan. Pero more on, ang nai-encounter ko sa mga customer natin, babuyan. So, ang laging nga nila, pag umuwi sila ng Pilipinas, meron silang na. negosyo. ang kasi, ang hagat tsaka chicken, actually worldwide, ang tao mahilig kumain yan.
Oo. Pilipino po is pork eater. Hindi, Ako, chicken kung ano yung eater. masama sa health, yan ang gustong-gusto ng Pilipino eh. Talaga Ayun mahilig din, sa pagkain. mabanggit natin kasi kahapon pinakita sa akin ni Sir Lito yung kinatay na baboy. As in talagang ang pula nung karne, manipis yung taba. Eh, ba't di natin pinakita dyan? Ayun po, kasi nandun sa cellphone niya. Eh, siguro po forward na yun sa Ay, forward Facebook, na lang sa Facebook. para mapakita natin by second. Habang nantabayanan natin siya, banggitin lang natin, yung si Orlan Escarlan, sinabi nga niya na tipid sana, kaso po yung cost ng 50-50 dito sa La Union times 2. 100 pesos na po, hindi lang 50 pesos. Kaya ginawa ng paraan ni Oo. Miss Ana na bigyan kayo ng kwentada na nagpapakitang hindi pa rin kayo Oo. magastusan. Lumalabas sila na 15.78 per Ang isang kilo. kilo, okay. Oo. And then, banggitin din natin ito, next Tuesday, Aha. ang ating topic ay how immune system of animals works. Mhm. Oh. Yan. Kailangan mapakita natin yan kasi para nalalaman din ng ating mga viewers kung papaano aalagaan yung mga, para makaiwas sa pagkakasakit. Oo, yan. Ano yung Diba? kalahagahan ng immune system sa mga alaga Paano? Kasi nating may baboy? nangyayari dyan ng mga signal-signal, Oo, di ba? yun. Mga proteksyon. Mhm. So, pag-aaralan natin yan sa Martes. And then, paalala din natin na deadline na. Yes, deadline na po natin yung ating jingle. So, malapit na yan. Next week, August 31 po. So, yung mga sumali o yung may mga entry na po, i-email nyo na para mapakinggan na natin yan. Ang saya nila, yung may mga entry na dyan. Ang Yes. saya-saya na Ano, nila. Kaya Yan. na, Kasi kaya marami na mga entry natin na dumadating. So, Alright. August Habol 31 pa, po. August 31 pa tayo. Okay. May tanong po, ang WHBF nyo ay talaga hindi pala talaga po nakakatulong kasi maliit lang ang ginagamit namin pero malaking kita. Si Ronald Reynolds. Okay? Okay. Thank you. Ballpen pala yan. Reynolds eh. Okay. Okay ah. Meron pa ba? Mabilis na ngayon si Sir WB pumikap, Miss Ana. Kaya na. Buti na lang kapon narinig yung Reynolds. Sa totoo, hindi ako makarelate eh. Naalala ko lang. Ganun ba? Alright. Kung nanonood sa atin ngayon si Sir Benji R. Tolentino, sinabi niya sa Facebook natin na I want to make challenge po kung inyong mamarapatin, ido-document at i-post sa inyong wall. So, sinagot yan ng ating office na padala nyo through email ang inyong proposal. Yes, Kung ano okay. man challenge yun. Sige po. Actually, si Mr. Benji Tolentino ay nakikita rin natin nagpo-post sa ibang groups. Yeah. Okay. Ayan. At Welcome thank po you. yung mga ganyan challenges. Yes, and Masarap thank you po to sa yan. mga groups po ng mga magbababoy, manok. O yan, oo. At least ina-accept yung mga post natin. Thank So, you po. At sana maraming salamat makasubok po. din kayo. Opo. Mhm. Ayun. So, ayun na po yung topic natin sa Martes para po alam natin kung okay lang ba sa inyo yun, Sir WBA? Yes, actually maganda rin. Pag every Tuesday naman awareness tsaka more of knowledge. Yes. Yung bakit kahalagahan ng immune system, Paano nagtatrabaho sa loob? paano siya tatrabaho, gumagana? paano natin itataas ang immune system, Yes. Oo. how the medication works. Yes. Ina-apply ng mga vet natin, Correct. ganyan. Oo. Bakit hindi tayo dapat matakot Oo. sa ganon, yan. At saka bakit minsan maganda yung gamot, maganda yung nutrisyon. Oo. Pero ba't ganun Mababa pa rin? pa rin. Ba't nagkakasakit ang hayop? Bakit mabagal lumaki? Yeah. Diba? So, Okay. lahat yan konektado na. Katulad ng issue ngayon, yung formalin sa isda, sa totoo, matagal nang ginagawa yung formalin na yan eh. Sabi naman nung may sabi na hindi naman nakakasama sa health yan. Actually, yung formalin, ginagamit yan dyan sa mga patay. Opo. Pag Para nag-iimbalsa, fresh. Saka disinfectant Oo, na rin. pero- Nakakasama po ba talaga? pero ako hindi ako nakain ng patay eh. Oh, lalo na ako. Hindi ko nakayang patay. pero mas gusto ko pa rin yung fresh. Kaya nga sa atin, mga kanetizen, kaya naman natin maglagay sa likod bahay. Oh, yan. Isipin na lang natin yung makakabawas. Meron na kayong libangan na
makakatulong sa inyo na makabawas gastos at malinis ang kakainin ninyo. Yes. For you to prolong your life, sa totoo, number 1, the food that you eat. Mhm. Okay. Lifestyle, Okay. yan. Banggitin natin dito, Sir WBA din, baka nakikinig yung concern na malaki talaga ang pagtataka nila mula doon sa OFW Hog Raisers Haven at saka sa iba pang groups na paano nangyari yung 15 kilos na bakit daw lalaki ang katawan ng hayop kung ganito lang kadaming gramo ang kakainin nila. Sa kwentada nila is gramo lang nakakain per day. Kung 15 kilos or 30 kilos lahat. Mhm. So, yung substrate daw, maybe nutritionist sila or anumang profession, paano lumalaki ang katawan ng hayop kung gano'n lang ipapakain mo? Yung sa 1:5 budget Yes po. feeds. Actually, yung 1:5 hog budget feeds, kaya lang natin sinimplehan yan. It's because, syempre, para doon sa layman's, ano? But then actually, yung technology niyan, meron yung tinatawag na multiplying factor. Ayan, yung multiplying factor na yan, it's actually kung familiar kayo yung mitosis process. Ibig sabihin yung paghihiwalay ng dalawang cells. Ang example niyan, bawa, maglagay kayo ng sabon sa kamay, gumawa kayo ng lobo, tapos ng lobo, yung hatiin niyo sa dalawa, unti-unti. Maghihiwalay. Ganun yung mitosis process. And mitosis process actually happens in the cells when they regenerate. They multiply. Yung growth ng cells, multiplication. Yun yung ginagawa ng technology. But you have to feed the cells. Yes. What comprises the cells is actually yung kinakain din ng natin, binibigyan natin sa pagkain, no? Kaya nga sa development, no? Ganyan. The technology has the capability to reconstruct, and reformulate depending on the EMF of the strength of that energy that will be emitted from the center of the Krebs cycle of the cells. Wow, ang galing Lalim nun. Ulit. Okay. Yan. So once the technology detected that kind of EMF that was radiated, immediately the magnetic field around it will identify what are the let's say mga nutrients, vitamins, minerals around him that also that is also composed of energy, micropotentials energy. Nothing in this world has no energy, magnetic field or electromotive forces. Opo. That's why itong table na to, why it bonds itself, turn into glass, is because of the forces of energy. Yes. So any particles, yun na nga, sabi natin atom and the subatomic structure or the cells and the cellular structure are all composed of energy and they have different kind of cells that the technology uses to reconfigure, reconstruct. Ayan. Kaya kung, yeah. And actually, mas deeper pa po dyan, but just to give you an idea how these things came into the picture. At let's all be proud na tayong Pilipino Meron. palang ang merong ganito. Sana hindi nila makopya. Yes. Request lang po, pwede pong ulitin natin. Hindi, joke. Ayan po. Sana na mas naiintindihan po doon sa mga nagko-question na ibang netizen natin. Lalo na doon sa nagko-question doon sa mga Facebook. Oo. So, kung may mga question pa po na pwede naman po kayong bumisita dito sa opisina para mas personal natin silang makausap. Tsaka sinasabi din ng isa pa nating friends na may enzyme po ba ang Atobi? Atobi and WHPL. They have no enzymes. It all boils to energy. Like for instance, in plants. Di ba yung plants na tinatawag nilang boron, Yung boron. Opo. Ano bang function ng boron sa plants? To accelerate the growth, right? That's how it functions. Boron. Pag sinabi ng boron, sa advertisement is energy. Why Atobi has the capability, during that time that I was accidentally sprayed this of the plant, napansin ko yung lanta na buhay. And then after that, during that time na buhay pa yung nasirang magaling na yung sa plants, yun ang kinwestiyon sa akin. That time I could not answer him because I'm not interested. But then as I go along in here sa agriculture, nagiging curious din ako. So I go back to all my experiments and trials and the formulation,
the energy. So until finally I touched down on the boron that you were talking about, the plants. So dinaisek ko lahat yun, ganyan yung structures niya. Then I found that na yung atobi pala merong technology ng boron, yung structures niya. Structure. And even higher than the normal boron. Kaya pala niya nagagawa yan. Ayun, meron. Meron, oo. Accidentally. So, as you can see, it's not only on that matters, but marami po siyang nagawa because I just accidentally focus on the cellular structure and the atomic structure, which actually this world, this universe is comprised, what comprised it of. Ayan. Okay. Alright. Thank you po ng marami. Napakalaking bagay na naipaliwanag yan ni Sir W.A. Yes, Ngayon pupuntahan natin yung mga bumabati sa atin. Yan na. Hindi ko nakita yung nasa verde doon sa taas nawala na. Mhm. Hindi na Hindi na Oo, hindi na. Hanggang doon na lang siya. Okay. Si Enrique. Para Enrique Jelly. Jaguar Game Farm. Rabi Gabasa watching here in Al Khobar, Saudi Arabia. Good morning po. Good morning. Kamusta po kayo dyan? And then, who is that? Sanrem Eggs. Hello, Team Atobi. Magandang araw po watching from California. Apolinar Binloan. Thomas Jr. Mamilig. Yan, Hello. hello. Yan, good morning po. Michael Paragas. Yes, my heart. Oh, yeah, I love Yeah, you. for- May heart eh. My Ang heart din. Si Sir Nice. John Aguirre, heart din yung binigay sa atin. Good morning, Os- Sir Alex Cadano. Oscar Digma, Alfredo Mangadap, Ace de Guzman, Andrew Si Sir Ace. Kabangkalan. Si Sir Ace de Guzman, si Sir Ace Nasa Baliton. Sambales? Sambales? Yes. Hi, sir. Mr. Ace, kamusta na kayo dyan? Miss Liz, kung mababalikan mo yung nasa unahan natin. I'm trying po. Apo, salamat po. Apolinar Binluan, Elmer Rosario, Alan Mendoza, Ryan Lahara, Onira. Good morning po sa inyo lahat. And James Ko, good morning po sa inyo at sa lahat na nanonood. Ito kay Sir RJ Malasa. Good morning. Good By the way, morning. interesado po pala ako para umorder ng 1:5 hog budget feeds and NBM. Sa next cycle ko po ay yung product nyo na po ang gagamitin ko. Yes. Thank you. Dahil Thank you. sobrang bagsak na po talaga ng ang live weight sa Bicol, 110 na lang. Oh. Yung iba 100 na lang. Yan. Halos napupunta na lang po sa labor yung profit ko. Minsan negative at taga-abono pa. Opo. Kaya kailangan dumiskarte. Thank you, sir, for Thank Yan, okay. considering our product. And rest assured po, pagka yung gumamit kayo, just always keep in touch sa office po and we will guide you. Yeah. Yes. May isang question dito si Sir Nelson Alcera Tepase. Pwede po ba ipakain yung mga vines na nakikita sa paligid ng dagat? Ano Sa kaya? baboy? Yeah, siguro. Pwede for as long as kakainin. Okay. Pag binigay naman, kakainin yata. Oo. Alam nila yung hindi nila gusto. Oo. Yeah, Oo, hindi naman alam talaga nila. nila kakain. Ugasan na lang kasi baka maalat eh. Hindi kayo Si Ma'am Irish Spencer Spiritu. Good morning po, Team Atovi. God bless po sa inyo at maraming salamat po sa pagtulong at pagsagot lagi sa mga tanong namin. Ingat po kayo lagi. Yes. Our salamat. pleasure. Yes. Yes. Sino pa? Pag hindi lang nasasagot yung iba, wag po kayong sa dami po kasi na nagtatanong. Dami. Opo. One more question ito, interesting. Malata Peter. Good morning po. Ano po kailangan po mawala? Ang bisa ng Atovi powder. Mawawala po ang bisa pag napakuluan sa tubig. Salamat po. Hindi ko lang alam, but the technology behind, sinubukan ko kasi sa pagkain ng isda. So, dahil I have no way to pelletize it, ang ginawa ko, kumako ng gelatin. Ayun, nilagay ko nung kumukulo na yung gelatin, nilagay ko yung atobi doon, tapos settle ko, tsaka pinakain sa isda. Still the same effect. Sa tingin ko, hindi po. Kasi may mga user tayo sa mga aso. Ang ginagawa niya, isinasama na yun social to corned beef plus kanin plus nilalagay na si Atobi. Maganda pa rin. Magarin, oh. Apo, wala pa rin amoy yung Kasi dumi actually, ng nung aso. ginagawa ko yan, kinonsider ko din. Kasi only heat can change the molecular structure of anything in this world. Yes. So I have to develop a high heat resistant up to 1,000 degrees centigrade. Ang galing Hindi. naman Oo, talaga. yun, oo.
May tanong dito, kaya lang ang sulat ng pangalan niya, hindi ko alam kung Japanese or what. Paano maka-order ng Atobi? So, tawag lang po kayo dito sa office namin. And si Sir Angel Jeremiel, nakaka-inspired mag-alaga ng baboy. Thank you. Well, thank you very much. Actually, that is our Goal. yung goal and vision na sana lahat tayo, we don't give up at saka magtulungan, wag tayong magsiraan, wala tayong Yes. makukuha sa Yes siraan. po, oo. At saka pagtiyagaan nyo, kung kami nga ho, andito, pinagtsatsagaan namin pagkunan na solusyon yung mga problema nyo, wag lang mamatay ang industriya at saka wag kayong mawalan ng hanap buhay. So, ganun din na ho ang gawin nyo because these things won't end up to something kung hindi kayo makaka-operate dahil kayo yung target, yung talagang target namin na tulungan. Mhm. Yeah. Alright. Yes. Oh, Sino pa yung Sino pa po? Apolinar Jing Benduan. Merto, Malata, Peter, Yun po Sil yun. Ang, Elmer Rosario, good morning, Atobi, team from Daraga, Albay. Ma'am Yan Pacolor, Good morning po sa inyo lahat. Hello, good morning. May Ayan, si sinasabi Sir- si Miss Yan si dito, Dave. Miss Si Miss Ana. Yan, Oo, sabi ni Miss Yan, Miss Ana, papalit po ako ng feeds. Ngayon, yung fermented feed Pro na po, paano po ang pag-prepare nun? Kasi po, yung Feed Pro, 8 hours ang pagbababad. Bago ipakain, paano ko po siya i-mix sa 1:5 sa 2 hours lang ang pagbababad? Thank you Okay. po sa pagsagot. Sama na lang, pwede naman Pwede yan. na pong isama. Kung ano yung kung 2 hours po yung WHP, pwede yung i-extend yun Pwede up to naman. 6 hours. Actually, yung isang grower natin, ganun ginagawa niya, di ba? Yung pinakita natin, Si Arman. yung tubig, tapos nilagyan niya ng atobi, tapos nilagyan niya nung ano ba yun? Atobi, tapos nilagyan niya, hindi niya na nga hinalo yun, basta nilagay niyan. Tapos yung mix ng 1:5 tsaka yung Feed Pro, pinagaling niya, inilagay niya. Pinabayaan niya lang mag-settle doon. Mhm. And I Okay observed lang, na, kahit mag-extend. yeah, and I observed na yung the longer na binabad mo, the better eh. Yung nakita ko, yung Opo. sa mga results nila. Okay. Yon. Okay. And si David Miranda, kilala niyo ba to? Hindi. Parang hindi ko na nga alam po mukhanan eh. Ganun ba? Tsaka si Lynn Miguel. Good morning. Good morning. Hindi. David, sige, pagaling ka. Talagang ganyan pag nagkakaedad. Dinadala sa edad. Ito po Okay. isang tanong ni Sir Jaguar Game Farm. Approve na po sa amin ni Mrs. ang Walter Sag Budget Feeds. Nag-try kami gumamit from August 4 nitong buwan. 25 kilos na ubos namin sa 6 heads na Wow. baboy hanggang 23 August. 20 days ngayon, kakabukas na ng bagong dating na 50 kilos. O, na- 20 days okay. niya nagamit Sa ng 25. unang linggo, nagpagamit Mrs. Hunagabasa, nasa 45% na po na tipid 20. sa gastos sa isang linggo. Salamat, Team Atuvi. Yung sa 20 days po, ilan ang pinakain niya doon? Naka 20 25. 25 kilos na ubos namin sa 6 heads 6 heads. na baboy hanggang 23 ng August. 20 days na daw siya. Okay. So, yun. So, pero kung tutuusin natin sa standard commercial feed sa Puro. 6 heads, baka may mga 2 or 3 bags na Ganyan yung nakakain. nangyari doon sa isang gumagamit na Yun. ubusan, hindi nakapagpadala sa span of 2 weeks. Halos magti-3 bags yung kailangang Kaya bilhin. nga. So, sasabihin natin, doon sa computation natin, laging sinasabi na 30 kilos lang yung nagamit niya. Posibleng ganito po yung nangyayari. Daming so, tanong. tingnan natin, di ba? Yeah. So, hindi po tayo nagbibigay lang ng haka-haka dito o yung konting... Kasi meron nagsabi dyan Oo. na wag niyo pong paasahin ng tao. Oo. Kung hindi totoo or Ito na po. approximate lang yan, wag niyo ibigay. Mhm. Yan ang sabi doon sa Yan, isang opo. post. So, ito na yung Hindi, totoo yun. mismong Yun, gumagamit. totoo lang ang kailangan natin kasi nga, kung mambobola tayo, manloloko tayo, lalabas pa rin naman ang totoo niyan eh. Yes. Correct. Oo. Si Sir Jürgen, RJ. Miguel to, nay. Opo. Talaga, Diyos ko, nakakalimutan kong bumasa. Pwede kang gawin na lang nating normal lang Miguel. pangalan. Lynn Miguel. Okay. Si Oh, RJ yes, good Malasa. morning. Yeah, Sir Bernard. Good morning. Ayan, Ayan, pangalan may- niya. May comment si RJ Malasa. Good morning po, Ato V team. Halimbawa, shareholder ako ng mga Some of the companies of feed mill, but through stocks market. Pwede po ba akong mag-avail ng mga discount kahit hindi ako pasok sa required volume na ano yun? binibigay ng kumpanya.
3 companies po ako naka-invest which have a portion of feed mill. Yun na. Wag natin banggitin sige. yung mga Oo, kumpanya. yun na. Yes. And Philippine stock market po. Thanks. Okay. Hindi natin masagot kasi ang hirap magano sa mga feed mill. Pwede ba ako magabil Yes. ng discount, sabi niya? Discount Kahit hindi sa... siya pasok sa required volume na binibigay ng kumpanya. Ano po yan? Depende po doon sa mga companies na Hindi tayo ang pwedeng inano nyo. sumagot Opo. doon eh. Sila, Yes, Sila oo. po ang dapat Yes, na sumagot doon sa mga in respect to concerned those question. companies. Yes, oo. opo. Oo, sige. Kumbaga the last decision maker is still you. Yes. Kumbaga yun nga yung sinasabi natin, for you to be let's say hindi ka negosyante, hindi ka entrepreneur, sabihin mo na lang yung ordinary na tao ka. But your mind should be very analytical on all these things. Kasi, siyempre, para din ho yan nagbibigay ng mga credit card, ng mga ganyan. Lahat sasabihin sa inyo eh. Even sa bank, sasabihin, mag-invest ka sa akin, ganyan-ganyan. Ngayon, wala nang magano sa aking bangko kasi sasabihin ko, di kayo na lang ang pinaghanap buhay ko. Oo. Naghihirap ako, ang natira sa akin konti para nang limos ako sa inyo. Kumbaga kayo rin ho mag-a-analyze niyan, think. Kasi mahirap po ako magsalita ng ganyan, although I know what to say. But of course, in fairness, para akong sisiraan yung mga kumpanya. Hindi ho, at maano rin ako, makukonsensya ako. Kumbaga I'm just giving you a hint na be analytical and think ano bang advantages sa inyo, sa company, and to the other. You balance everything. It's Kung different. worthy pa. Yeah. Yes. It's different when you live a balanced life and fair judgment in your life. The more you work, you will grow. Yan. Okay po. Si Okay. Layug. Alright, si Layuberto Benjamin, good morning, Timato B. Yes, Si good Gene morning. Scroons Jr. Luznel Pacpaco, of course. Piolo Odel Daliha, good morning, Timato B. Watching from Kuwait. Yes, good morning po. Diyan lang yan. Isang sakay lang. Sa kabisa. Ayan. Si Next. Elmer Rosero ulit. Elmer Rosero, pwede ba ibigay sa baboy Na 2 na months. 2 months? Ang bilis. Bakit? Na 2 months nang pinapakain ng dry feeds. Opo, pwede po, anytime. Yes. Habol na lang yun, kung 2 Opo. months na siya. Pero ano yan, monitoring lang kasi may Yes. mga ganun 2 months na nasanay sila sa dry feeding tapos iwe-wet feeding. Oo. So, yung iba naman walang pili-pili Okay kumakain lang. kaagad. Oo. Pero yung Yes. ibang mga baboy medyo pihikan talaga. Okay. RJ Malasang. Siya uli yun. Yun siya na yun. Good morning po. By the way, interesado po pala ako para umorder ng 1:5 hog budget feed and NBM. Sa next, nabasa na to, no? Yes, boss. Yes. Okay. Okay po. Ito may tanong sa akin dito, may expiration daw po ba ang Atuvi? Ang Atuvi, actually, para po yung fruit, ano ba yan? Tawag niya? Fruit cake o kaya wine. Wine. The longer it stays, the higher the energy our develop. Wow. Kumbaga sa alak, habang tumatagal, Lalong sumasarap. Hindi, tsaka yung energy niya mas stable. Yes. Very stable. Nelson Alcera Para mas Tepase. Pwede po ba ipakain yung mga vines sa ayon? Nasagot na yan. Yes. Alright? Okay. Sige po. Natapos na rin Si yan. Sir Alex Cadano, good morning po. Ernesto Tamina at Taminaya. Alex Alex si Cadena. Alex Spencer Spirito. Yeah. Hindi pa yun. Opo. Okay. Tapos na po yan. Advance. Ayan, advance si pa po. Aguirre Jan, Heart. Yan. Yes. Okay. Malata Peter, good night. Kailan po mo? Ito okay, nasagot na. Ito, Si Tapos Ma'am na po Emma. Ay, hindi. Sa tubig yata. You go back. Yun na po yun. ito po sabi ni Hindi. Sir Carlito, nag-message siya kasi 'di ba naputol kanina. Sabi niya, "Pasensya na po, naputol lang tawag. Got to go na din po sa appointment ko. God bless you all. At sana patuloy pa din ang inyong pagtutuklas sa mga makabagong teknolohiya na magagamit para sa natural na paghahayupan." Okay, Yes. thank you, Sir Salamat Lito. po, Marami Sir pong salamat Lito. din. And ingat. God bless Okay. you. Yes. Alright. Good morning. Ayun, teka, sandali. Sino pa? Bilis mabilis. Dahan-dahan lang. Malata Peter, good morning po. Ano po, kailan po mawawala ang bisa ng Atobi powder? Mawawala po ba ang bisa pag napakuluan? Nasagot na, okay? Conrado Castillo, Angel. And Very nice. Very Jeremy nice. Hinding Apostol. Yes, good morning.
Bernardo Curfew. Curfew. Cute. Ang name niya, di ba? Thank you. Angel Jeremiel. Naka-inspire, mag-alaga ng baboy, yun na po yun. Okay. Si Sir Marvin Chu Navaja. Good morning. Good sir. Good morning. morning po. Kamusta na po kayo dyan? Imelda Ramos de la Cruz. Ito, Jen Paculor. Misana. Okay, Ayun na po, nabasa yan. na ito. Nakita Okay. ko Sagot siya. na natin kanina. Okay, up. Apolinar Binluan. Good day po. More power po sa Team Atubi. Jaguar Game 4. Approved na po sa amin. Okay, nabasa na rin to. Okay. Good morning. Jaguar. Hindi. Okay, Sino nabasa pa? na. Ito si Sir Alexander Angeles, sa bandang baba na siya. Just order 2 kilos of Atubi, not yet tried it. Hope there will be good result for my livestock and plants. Opo, definitely it will. Okay po. Okay. Okay na. Angel Hermiel, tama po kayo, sir. WB8 sa Bon Team, salamat sa pagtsatsaga sa patuloy na pagbibigay ng mga impormasyon at masolusyonan mga issues and concern ng mga magsasaka. Yes. Salamat din po. And then, ipamalitan nyo na lang doon sa iba para pakinabangan din po nila. Okay. Mhm. Yes. Okay. Alexander Okay. Angeles, nabasa na ba yan? Opo. Yes. Okay. Sunod. Ryan Lahara. Lara Onira, pag nakabili ako ng 25 kilos HBF, sasama ko na ang 1 kilong Atubi at 2 kilong Senbirsa. Correct, tama. Okay, para makaset na po at ready na sa pag-mix sa commercial feeds. Correct, tama Okay. po yan. Ayan na po, Mr. advance na natin. This is Sir Carlito, nabasa na po yun. Okay. Sir Billy Crisostomo, hello po. Ayan, Yes, good Okay. morning. Sir Billy. Sulpicio Ayan, si Yasa Sulpicio, Inamak. yes. Good morning from Jeddah. Maganda po ang growth ng pinya at marami ko ditong habi lang po. Mani. At mani. So Mani. dito, habil. Ganon? Habi lang po. Okay. 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 And then, Lou Del Rosario Castilla. Hello po, pwede po bang isama sa pagkain ng baboy with Atubi ang sapal ng taho at sapal niyog? Pwede po. Yes, pwede po. Yun. Then, Anita Cruz Loho. Loho. Gelson Gelson Mancha. Mancha. Okay, Yes. Good salamat morning. po. Thank you po sa mga nagbibigay ng approved sign, ng love. Thank you for At watching. saka ano pala, batiin ko si Sir Ben and yung misis niya po sa Pangkaliwagan. Taga Taysan, Batangas kasi batiin ko daw po sila. Ayan. Hi, ma'am. Morning Hello, po. sir. Good morning. Yes, Kamusta ma'am. po kayo? Oh. Sir. Okay. So, ayan na po at nailahad namin sa inyo kung papaano kumikita ang iba sa pag-aalaga ng patabaing baboy kahit bumaba ang live weight price. Napakarami namin natutunan. Yes, opo. Kahit kami po. So, ilan na yung tao na papatunay na ganito yung kinikita nila. So, Huwag mawawala ng pag-asa. Mhm, Kahit bumaba ng gusto ang live weight price at halimbawa po ay magmahal ng gusto ang commercial feeds, marami pa rin po tayong paraan para makuha. saka para ang kumita. mahalaga dito, hindi nagsasuffer yung paglaki ng baboy at saka yung kwalidad Ng nutrisyon. at Yes. saka yung meat quality ng baboy. Alam nyo, meat quality yan para ma-test nyo pa kung talagang gaano kasarap yan. Sa bigay, kumuha kayo. Pag kumuha kayo, huwag nyong lalagyan na spices, ihaw nyo lang. Sarap. Yun yung Ayan. tinuro sa akin ni Dr. Arganyosa na Ayun. namatay. Pala, pahabol kay Sir Lito, dapat i-question natin kung ano yung feeds na ginagamit niya. Oh. Ang Feed Pro po yung kanyang ginagamit na feeds. Ayun. Yeah. Okay. Yes. One last thing, Miss Luz, yung pong para do sa mga nag-order na ipapadala sa syempre dapat maintindihan nila by schedule yon. Yes. O ito po, lagi po naming sinasabi po, para po maiwasan yung confusion, hindi po kami nagbibigay ng exact date and time sa delivery kung hindi po kami sigurado. So, Opo. lagi po kaming may pasubali dahil hindi rin po natin alam kung anong oras talaga makakarating sa lugar ninyo dahil hindi po natin hawak ang mga bus company. So, ang sa amin lang po, nag-uusap po tayo through messenger na sana po maintindihan po ninyo na yung scheduling po namin is will depend po sa quantity na dadalhin namin. Okay. So, bear with us kung hindi po agad-agad siya nadadala sa mga bus terminal na nakapending po siya dito sa amin. Kasi Ganon. nasa south tayo. So, Yes. talagang kailangan i-schedule natin yan dahil may toll fee yan. Opo. Malayo. Dapat maunawaan Yes. natin lahat na kahit sino naman alam na mahal na ngayon Oo, ng transport. yes. Cost. Tsaka pagka tansyahin na nila, yung mayroon silang buffer stock na,
Oh, Just in case hindi agad. Oh yes, Opo, meron tayo totoo dyan yun. si Mang Margarita. Ayun pa lang, kakukuha lang niya ng 4 na sako for 1 week. Nung last week, Kumuha nagpa-deliver ulit. na siya. Apo. So, ganun po talaga. dapat. Kasi po talagang hindi natin masasabi kung kailan talaga ulit ang sunod na schedule. So, yung pinakamaganda talaga mag-stock sila dahil hindi naman masisira yun pag in-stock nila yun. Batiin ko rin si Mang Marjorie Sanchez, nasa Mindanao ngayon, nag-order ulit kasi wala siya doon sa Bohol, nasa Mindanao siya para hindi maputol yung pagpapakain ng baboy. Tama po yun. Tsaka kumbaga talaga i-project nila kasi nga sa production pa lang hindi pa na-mix. May order Naka-assign na po yun Opo. kung kanino. Oo. Kaya yung mga stocks namin ng raw material sa totoo hindi pa nahalo, naka-assign na rin. Opo. Kaya yung mga mag-project na kayo para na i-adjust namin yung May question Talaga? na po ako. Ito na, huli na siguro to. Ah. Halimbawa lang, ako ay naghahalo ng feeds or nasa feed mill ako. Oo. Bibili ako ngayon ng 1:5. Tapos, ipahalo ko na agad at isama do sa commercial feeds namin at ilagay ko na sa isang sako. Kung magkakasama na siya. Paano yung kanyang expiration? Hindi pa namin naitatry kasi depende rin sa ginagamit na ingredients nung Nung kasama. Yes, oo. Mm. Ganon. Kasi may mga factor doon na minsan may kasama sila mga probiotic. Mm-mm. Ganyan. So, mga dormant yun. Opo. Kalbawa, kung nagamitan ng may moisture din ng oil, tas may titrigger, ma-activate yun. Or, how they process, yung mga aflatoxin, yun. Ayun. Siguro advice ko lang as pwede naman yon wag na lang munang pagsamahin kung hindi pa natin natatry. Gagamit. Or lagyan natin sa isang plastic 2 kilos na hog budget feeds tapos 3 kilos yung commercial feeds na ginagamit mo. Lagyan mo ng sariling plastic. Magkakanya-kanya. Magkakanya-kanya na lang. Mm. Para mas safe tayo. Oo, kasi yung iba hindi raw mapasunod eh. Meron tayong Oo. friend na gusto namin simple lang kasi yung tao namin sinasabihan lang namin na ganito. So sabi natin dapat pag isupot yun ako para ipapakain Oo, nila. oo. Hindi raw mapasunod. Hindi ubra. Oo. Yun Bala, lang. titingnan natin. We'll also try to consider titingnan natin. Opo. All right. Isa na lang minsan, yes. ito si Sir Angel Jeremiel. Sir, pwede po kayong tumawag sa office namin para ipakausap ko po kayo sa concerned person po tungkol dito sa tanong ninyo. Sa rice field. Yes, oo. So, yan. Nako, hindi ho kayo malulugi. Correct. Kasi nalugi daw sila nitong nakaraang Nako, mga nagbabagyo. okay. So, Mm-mm. tawag na lang po kayo dito sa office namin. Oo. Sa katunayan, nagbalita rin sa atin, si Agapi. Manolo Pucamas. Ginamit niya rin sa kanyang palayan, Sa kanyang no? palayan, sabi raw nung katabi niyang bukid, akala daw 2 months old na yung kanyang palay kasi matataas Matataas at na. pantay-pantay. Yun ang effect talaga ng may atovi dun sa Yun yung Same way si Agapito, Oo. binalita niya, pinost din niya sa Facebook yung sa palay, napakaganda ng epekto. Yeah. okay. Thank you. Si Thank you po. si Angel nga may request siya punta raw si Dave para makausap. Ang problema ko may rayuma yata si Dave. Oh, yun Dave, lang. kung nanonood ka, tapalan mo ng luya. Kawawa naman si Dave. Kuya. Okay. Hindi, masyado lang siya busy gawa ng Opo. yung business nila tsaka ng father niya. So, Wala dito si Dave. very Kaya sorry ka na lang, Dave. Wala ka dito eh. Okay. Actually, kausap ko kaninang umaga. Alright. Si Ma'am Annabel Esano. Ensano Dais. Ensano Dais. Excellent, sabi niya. Okay, Oh, thank you very salamat much. po. Thank you. Nakaka-inspire po yung nila, mga Yes. heart and approve and love na Yes. binibigay sa atin. Opo. Salamat po. Marvin Jo Nabaha, good morning, sabi niya. Okay. Okay. Kailangan na po tayo magpaalam pansamantala. Sa Tuesday po ulit tayo magkakarinigan. Napakaganda ho ng ating tatalakayin sa Martes dahil Yes. matututunan natin paano ba nagtatrabaho gumagana ang immune system ng hayop para makatulong sa ating pag-aalaga. Yes, at saka ano bang relation nito? Bakit na dinidiscuss? Ano ba makakatulong ba to sa atin sa pag-aalaga ng mga hayop? Correct. So, thank you po ng marami sa inyong panonood, sa lahat ng nag-likes, nag-comments, at nag-view. Thank you so much po. Until Tuesday po. At just remember, Atobi will continue to educate. Share. And And inspire others. Yes. bye-bye. Good morning. Bye-bye. Thank you. Good morning. Bye-bye.